Carlos, binibigyan nila sa atin! Dito nga ay nagmamakaawa nga itong si Annalyn, dito nga kay Madam Lutos na huwag daw saktan ang kanyang ina at makinig muna sa kanyang sasabihin dahil umano ay kakilala niya itong si Carla, na naging pasyente ng Apex Hospital at dahil ngayon ay naging bulag-bulagan nga ngayon itong si Madam Lutos at hindi na naniniwala dahil baka raw ay gaya nga itong si Annalyn sa kanyang tita Giselle na sinungaling at manloloko, subalit upang maniniwala nga ito ng husto itong si Madam Lutos kay Annalyn ay dito na nga niya inilabas, itong papel na ipinapabigay sana ni Carla dito nga sana kay Madam Lutos at hindi pa ito naging sapat upang paniwalaan ito ni Lutos, kaya agad pinaparinig ni Annalyn Santos ang kanyang cellphone, na naglalaman ng voice recording ni Carla na ito ngayon ang magpapatunay kung gaano kamahal ni Carla, ang kanyang ina at humihingi nga ito ng pasensya na kahit sobre na nga raw niyang tagal na hindi nakadalaw dito ay mahal na mahal nga daw umano ang kanyang ina ni Carla na si Lutos, at dahil sa mga ebidensya na ipinakita ni Annalyn dito kay Lutos ay agad namang magbago ang kanyang isip, upang maghiganti naman ni Annalyn at kay Lynette, at dito nakiusap si Lutos kay Annalyn na gawin ang lahat upang magtagumpay ang operasyon dito kay Carla, at dito naman sinabi ni Annalyn na huwag nga daw mangamba, dahil nga ang mag-o-opere nga dito ni Carla ay walang iba kundi itong si Dr. Antonio Loc at alam niya kung gaano kagaling na doktor ito, at walang dapat ipagamba itong si Lutos, dahil talagang makaka-recover agad ang kanyang anak at hindi tuluyang mawawala sa kanya at dahil sa kaguluhan nito ay dito naman makakakuha ng pagkakataon itong si Moira at dito ay nagdadaling siyang tumakas dito nga sa City Jail, habang nagkakagulo at kinakaladkad ni Madam Lutos itong si Annalyn at ang kasunod ay itong si Lynette, kaya naman ay dito hindi naisip ni Moira na isama ang kanyang anak na si Zoe, at iniisip lamang niya ang kanyang sarili na makatakas nga doon sa kulungan, subalit dahil nga sa dami ng mga pulis or SWAT na nakabantay sa likod ng City Jail ay mahihirapan naman itong si Moira na makalabas doon, at sa kabilang banda naman ay nasasaktan naman itong si RJ dahil sa panglaban ito na hindi masaktan ang kanyang anak at pati na rin itong si Lynette at agad naman itong inagapan ni Zoe at nagmamakaawa na huwag na daw saktan ito ang kanyang ama, samantala dito naman sa mansion ni Doc Carlos ay tuloy pa rin ang pagtatalo ang dalawa, na si Irene at Carlos, hanggang sa umabot na nga na nasaktan ni Carlos itong si Irene, at tumalapon ito at dito napansin ni Carlos ang cellphone na nakalagay sa likod ng picture frame dito ni Annalyn at dito na nagtanong na kinukuhanan ba daw siya ng video nito, habang naglabing-labing silang dalawa, at dito nga napanood ni Carlos ang nasabing video, at dito nga ay galit na galit itong si Carlos at sinasakal na nga niya itong si Irene, at dito naman ang laban itong si Irene kay Carlos at sisirain niya ito sa kanyang asawa at sasabihin na nga ang tunay na sekreto nito, na pwedeng ma-avoid ang kanilang kasal, dahil itong si Carlos ay kasal parent dito ni Irene sa US at papunta naman doon si Tiyang Susan at pati na rin si Josa, upang alamin kung saan na ba itong si Carlos at kung bakit hindi na raw ito matatawagan ang cellphone nito ni Doc Carlos. At madadatnan naman ni Tiyang Susan na sinasaktan ni Carlos itong si Irene, at binabantaan na hindi makakarating ni Lynette ang kanilang ginagawa, dahil tatapusin na daw ni Carlos itong si Irene at ito ang maririnig ni Aling Susan at Josa ang lahat-lahat na kung anong klase bang tao ba ang pinapakasalan ni Lynette, at dito na ba mabubunyag ang sekreto na tinatago ni Carlos na kasal pala siya sa kanyang ex na si Irene.